Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Tala Cruz, isang eksperto sa paglalakbay na may 15 taong karanasan, at ngayon, bubusisiin natin ang isang mahalagang paksa, ang 10 bagay na ayaw ipaalam sa iyo ng nga airline para hindi ka malugi. Nabook kang flight, nabago ang nga plano, inaasahan mo ang isang refund. Simple lang, di ba? Ngunit ilang oras lamang matapos mabook, sinabihan kang huli na ang lahat. Walang refund, walang excuse. Sa taong 2025, ang patakaran ng airline ay nababago ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mapasahero. Mula sa mga bagong patakaran ng Office for Transportation Security OTS hanggang sa mga nakatagong polisiya ng airline, mas madali nang malagay sa alanganin. Kung makakatulong ito sa iyo na maging mas matalino sa paglipad, pindutin ang like at mag-subscribe para sa mas maraming prangkang travel tips. Numero 1. Mga pekeng panahon para sa refund. 2:00 ang madaling araw at nakatitik ka sa iyong screen, nagbubuong bigla ang flight papuntang Cebu para bisitahin ang isang nakakasakit na kamaana. Pinindot mo ang kumpirmahin, gumaan ang loop na naayos mo na ito. Ngunit pagsapit na 7:00 ng umaga, nagbago ang maaplano. Sinubukan mong kanselahin. Sabi ng airline, hindi ka nakuwalipikado para sa refund kahit 5 oras pa lang ang nakalipas. Sa 2025, mas maraming airline ang tahimik na nakpapaili ng kanilang panahon para sa refund, lalo na sa mga basic economy na pamasahe. Bagamat may maregulasyon sa Pilipinas na nabibigay ng 24 oras na palugit para sa flight na bino nang hindi bababa sa 7 araw bago ang pag-alis, marami ang hindi nakakapansin sa maliliit na detalye. Kung ang iyong flight ay sa loob ng 7 araw o kung nakbook ka sa pamamagitan ng isang third-party na app, maaring wala kang proteksyon. Ang ilang airline ay napakilala pa ngang same-day lock-in fees na nangahulugang kapag nakbook ka, nakalok ka na sa isang non-refundable na pamasahe maliban kung nakbayad ka para sa isang add-on na pangkansela. Para sa mga pasaherong padalos-dalos makbook, madalas dahil sa emosyonal na pressure o kakulangan sa oras, ito ay parang isang patibong. At iyon mismo ang layunin nito. Isang sistemang mukhang flexible ngunit ginawa para parusahan ang pag-aalinlangan. Travel tip, bago ka makbook, ay double-check ang iyong fare class at ang eksaktong polisiya sa pagkansela. Kung walang 24 oras na palugit, kumuhang screenshot para may ebidensya ka. At hanggat maari, gamitin ang opisyal na website ng airline, hindi third-party na app. Numero 2. Hindi laging gumagana ang digital ID. Isang Lunes ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, isang business traveler ang kumpiyansang naglalakad patungo sa security check. Ipinakita niya ang kanyang digital national ID sa phone, handa na ang lahat pati ang boarding pass. Ngunit nakpula ang scanner. Hindi po kami tumatanggap ng digital ID sa ngayon, sabi ng isang opisyal. Sa likod niya, bumubuntong hininga ang pila. Kinakapan niya ang kanyang physical na ID na naiwan pala niya sa bahay. Sa 2025, mas maraming lugar at paliparan ang sumusuporta sa mga digital ID tulad ng PhilSys ID, ngunit narito ang katotohanan, hindi garantisadong gagana ang nga ito. Ang programa para sa digital ID ng Pilipinas ay patuloy pa ring lumalawa at hindi lahat ng checkpoint o ahente ay may kagamitan o sanay na tanggapin ito ng tuloy-tuloy. Mas malala pa, ang ilang internasyonal na airline at pangalawang screening ay maaring hayagang humingi ng pisikal na dokumento at kung malobat ang iyong telepono, wala kang magagawa. Lumilikha ito ngang mapanganib na sobrang kumpiyansa para sa mga tech-savvy na manlalakbay. Ipinapalagay nilang ang digital ay aprobado na, ngunit depende sa infrastruktura ng paliparan, pagkawalan ng kuryente, o biglang pagbabago sa patakaran ng OTS, ang palagay na iyon ay maring mauwi sa wala. Travel tip. Palaging dalhin ang iyong pisikal na ID o passport. Isipin mo na ang iyong telepono ay isang backup, hindi isang kapalit. Hanggat hindi paganap na standardize ang digital ID sa buong bansa at sa buong mundo, mas mabuting sigurado ka. Numero 3. Libreng pagpili na upuan. Hindi ganun kasimple. Isipin mong maaga kang nakbook ng flight,
Kampante na napili mo na ang isang upuan sa bintana sa row 14A. Pagkalipas ng ilang linggo, check-in ka at bigla kang napunta sa 27B, isang gitnang upuan malapit sa banyo. Naguguluhan, tinanong mo ang kinatawan ng airline. Paumanhin po, sabi nila, ang orihinal na upuan ninyo ay isang courtesy request lamang, hindi garantisado. Sa 2025, maraming airline ang naalok pa rin ng libreng pakpili ng upuan. Ngunit ang totoo, ang pakpiling iyon ay pansamantala lamang, hindi nga pangako, maliban kung magbabayad kang karagdagang bayad. Para sa preferred seat o seat confirmation, ang iyong napiling upuan ay maaring ilipat anumang oras ng walang abiso. Ginagawa ay itong airline para ay optimize ang mga grupo sa pagsakay, pamamahagi ng timbang. At para makabenta ng mga upuan sa mas mataas na halaga habang nag-check-in, ang taktikang ito ay lalong nakakapekto sa mga pamilya, mag-asawa, at mga kinakabahang pasahero na umaasang makakatabi sila. Pagdating mo sa gate, mapipilitan kang makipapalit na upuan sa mga hindi mo kakilala o manatili kung saan ka inilagay ng sistema. Travel tip. Pagkatapos makbo, suriing mabuti kung ang iyong napiling upuan ay kumpirmado o hinihiling lamang. Hanapin ang maksalitang tulad ng maring makbago. Kung mahalaga sa iyo, ang iyong puwesto, o may kasama kang bumiyahe, isaalang-alang ang maliit na bayad para i-lock ito, mas mura iyon kaysa sa abala sa paliparan. Numero 4. Maaring tanggihan ang iyong carry-on, oras ng pagsakay sa Gateway 2. Lumilipat ka sa isang budget airline at ang iyong carry-on na maleta ay kasya sa overhead bin. O yun ang akala mo. Ngunit bago ka sumakay, isang kinatawan ng airline ang naglabas ng bago at mas maliit na panukat ng bag. Pakilagay po ang inyong bag sa loop. Hindi ito makasya. Ngayon, sinabihan kang kailangan itong ay check-in may bayad. Sa 2025, tahimik na binabago ng ma-airline ang kanilang mapatakaran sa carry-on, hindi lang ang sukat, kundi kung paano at kailan nila ito ipinapatupad. Ang ilang low-cost carrier at medjing ang mga malalaking airline ay napapaliit ng espasyo, sabin na nangangahulugang ang iyong standard size na carry-on ay maring lumaba na sa patakaran nang hindi mo namamalayan. Ang masama pa, hindi pare-pareho ang pagpapatupad. Sa isang biyahe, okay lang. Sa pabalik, maaring mamarkahan na ang iyong bag. Travel tip. Palaging suriin ang pinakabagong sukat ng carry-on ng airline, lalo na para sa ma-international o budget carrier. Kung medyo sobra ang iyong bag, mahanda ang isang malambot na personal na gamit bilang backup at sumakay ng maaga hanggat maaari. Ang espasyo sabin na iyon ay hindi nagarantisado. Numero 5. Bagong behavior detection ng OTS. Alas 6:45 ng umaga sa Mactangan Cebu International Airport. Isang lalaking nakahudi ang lumapit sa security checkpoint. Wala siyang ginagawang masama, ngunit mukha siyang hindi mapakali. Pinupunasan niya ang kanyang ngapalat sa maong palingalinga at medyo mabilis magsalita ng tanungin. Ilang segundo lang, isang espesyalista sa seguridad ang tahimik na sumanyas. Dinala siya sa gilid para sa pangalawang screening. Sa 2025, pinalawak ng Office for Transportation Security, OTS, ang kanilang nga protocol sa behavioral detection gamit ang kombinasyon ng obserbasyon ng tao at AI. Ang layunin ay matukoy ang potensyal na banta bago pa man sila kumilos, ngunit ang katotohanan, ang ordinaryong kaba ay maaari nang maging dahilan para sa dagdag na screening. Sinanay ang ahente na mapansin ang micro-expression tulad ng labis na pakurap, mababaw na pahinga, o pakuyong ng kamao. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kung likas kang kinakabahan ka pa lumilipat, o kung hirap ka sa Ingles at nautal sa pagsagot, maari kang mapakamalang kahinahinala. Maari kang malati, maiwanan ng flight, o harapin ang masusing pagtatanong dahil lang sa wala. Travel tip. Manatiling kalmado, makipag-ugnayan sa mata, at maging relax sa mga checkpoint. Iwasan ang pagbibiro o pagmamadali. Kung mapili ka para sa screening, makipagtulungan ng magalang, ngunit alamin ang iyong nga karapatan. Numero 6. Dobleng bag. Scan sa mga naka-check-in na bagahe. Gabi na sa Naya.
Malapit nang sumakay ang iyong flight nang makatanggap ka ng text, mangyaring MAC report sa baggage services para sa inspeksyon. Nagtaka ka, ilang oras mo nang na-check-in ang iyong maleta sa counter. Sinabi sa iyo na na-flag ito sa pangalawang screening, isang prosesong hindi mo alam na mayroon. Sa 2025, maraming paliparan sa Pilipinas at sa ibang bansa ang tahimik na nakdada ng pangalawang layer ng PEC scan ng bagahe. Idinisenyo ito upang makita ang mga nakatagong banta gamit ang mas advanced na teknolohiya. Ang problema, hindi ito laging malinaw sa mga pasahero. Kung may makitang kakaiba tulad ng isang pawabang na nakalimutan mong alisin, o kahit isang paket tanang, pasalubong na, kahugis ng pampasabo maaring buksan ang iyong bag para sa manual na pagsusuri. Ang makahihinatnan, pakaantala, pakawala ang koneksyon sa flight, at minsan, kailangan mong ayusin muli ang iyong mga gamit sa ilalim ng presya. Travel tip. Ituring mo ang iyong naka-check-in na bagahe na parang nasa ilalim paring ng pagsusuri ng OTS. Huwag maalagay ngam nga ipinababawal na gamit, lithium batteries o pagkain na maaring matrigger ng alerto. At kung pinapayagan ng app ng iyong airline, ay-on ang mga abiso para sa bagahe. Numero 7. Nakatagong pagsubaybay sa Wi-Fi. Nasa kalagitnaan ka ng flight, nag-scroll sa iyong telepono. Kumonekta ka sa libreng Wi-Fi ng airline para lang i-check ang iyong email. Pagkalipas ng ilang oras, napansin mo ang maat sa Instagram para sa mismong headphones na tiningnan mo habang nasa himpapawid. Nakataon lang? Hindi. Sa 2025, ang in-flight Wi-Fi ay hindi lang para mapanatili kang konektado. Sinusubaybayan nito ang iyong aktibidad. Kinokolekta ngang airline at ng kanilang third-party provider ang detalyadong data ngang iyong pagbabrowse. Ginagamit nila ang data na ito para bumuo ng profile sa marketing o para ay target kang nga personalized na adbaglapak mo. At ang masalap, bihira itong mapansin ng pasahero. Ang patakaran sa privacy ay madalas na nakatago sa maliliit na teksto na hindi binabasang karamihan. Travel tip. Kung kailangan mong gumamit ng in-flight Wi-Fi, iwasang mag-login sa mga sensitibong account. Gumamit ng VPN kung possible at basahin ang matuntunin sa privacy bago mag-click ng kumonekta. O mas mabuti pa, mag-download ng lahat ng kailangan mo bago sumakay at manatiling offline. Numero 8. Hindi laging voluntaryo ang gate check. Nakatayo ka sa group 3 sa boarding gate, hawa ang iyong carry-on, nang biglang sumigaw ang isang kinatawan ng airline. Puno na po ang flight na ito. Matsisimula na po kaming ma-check-in ng mabe sa gate. Naalangan ka, mayroon kang mahahalagang gamit, gamot, o laptop sa loop. Ngunit iginit ng ahente, kailangan ninyong i-gate check ang inyong bag ngayon kung gusto ninyong makasakay. Sa 2025, ang pag-gate check ay hindi na isang magalang na opsyon. Madalas itong sapilitan, kahit na ang iyong bag ay sumusunod sa lahat ng patakaran. Sinasadya ng airline na mag-overbook ng espasyo sa cabin. Kapag napuno ang eroplano, pinipilit ang mga ahente sa gate na magbawas ng mga bagahe, simula sa mga huling grupo ng pagsakay. Ang hindi nila binabanggit ay kapag nag-gate check na ang iyong bag, ito ay nasa kamay na ang baggage handling at maaring hindi nasakop ng normal na protection para sa carry-on. Travel tip. Ilagay ang lahat ng mahahalaga gamot, electronics, ID sa isang mas maliit na ba na kasya sa ilalim ng upuan. Huwag isipin na siguradong makakasama mo ang iyong maleta sa cabin kahit napasok ito sa sukat. Numero 9. Mahigpit na patakaran sa lithium battery. Alas 5:20 umaga sa Clark International Airport. Inilapang ang isang estudyante ang kanyang camera bag sa conveyor belt. Sa loob, isang DSLR, 2 ekstrang lithium battery, at isang portable charger. Maya-maya, kinuhang isang espesyalista sa seguridad ang bag. Ang mga bateryang ito ay lumampas sa limitasyon ng watt-hour, sabi niya. Hindi po ito pwedeng isakay. Sa 2025, hinipitan ng OTS at mga airline ang mga paghihipit sa mga baterya ng lithium-ion. Ang problema, hindi ito malinaw na naipaalam sa publiko. Ipinapalagay pa rin ng karamihan sa mga pasahero na ang lumang patakaran ang sinusunod. Ngayon, hindi na lang ito tungkol
sa watt hours. Ipinababawal na rin ng ilang airline ang mga partikular na uri ng baterya, kabilang ang nga may nakalabas na terminal o walang malinaw na label. Travel tip. Bago lumipat, suriin ang pinakabagong patakaran ng airline at ng OTS tungkol sa mga baterya. Siguraduhing malinaw ang label ng iyong powerbank at baterya at dalhin ang mga ito sa iyong carry-on, hindi sa check-in baggage. Kung may pagdududa, huwag na itong dalhin.